ngayon sa Lake Livingston State Park. Ito 1 hour away from Conroe, Texas, kung saan kami nakatira. Kung galing ka naman sa Houston, it's 1 hour and 45 minutes. Kasi ang Houston is down south. Ito naman, nasa north side namin. So, pinagigitnaan kami. Kung gusto mong mag-recharge, mag-unwind, mag-relax, pwede ka dito. Tambay-tambay lang. Mag-picnic, fishing. Bale, $6 per adult ang bayad dito per day. Bale, itong area na to, day pass or day tour. Okay na rin, pwede na rin. Kasi, bayad mo na lang din yan sa mga rangers na nag-aalaga ng mga state parks. Malaki din ang tulong nila sa atin eh. Lalo na sa mga taong nagdudumi lang ng mga paligid. Mayroon dyan nakasulat, swim at your own risk. So, nasa sa inyo kung gusto nyo mag-swimming. Pero alam naman natin pag lake, diba? Hindi masyadong malinis. Pero kung tamang tambay lang, okay na. Hindi naman kailangan arte pa. Hindi mo kailangan mag-swimming pag nandyan, makakita ka lang ng dagat or tubig, swimming ka. Ako ganun eh, pero pinipigilan ko. After lunch na yan eh. Bali, umikot-ikot kami. Inikot namin yung gitnang area. Kasi ang lawak dyan. Bali, nag-picnic. Nag-lunch muna kami, nag-take out ng food. Tapos, ikot-ikot. Hindi ito ang unang pagpunta ko sa Livingston. Bale, ang unang kong pagpunta for nursing assessment, sinabihan ako ng boss ko na, "Uy, sumide trip ka dyan sa Lake Livingston State Park kasi maganda." Kaso, parang hapit na dahil late na niya sinabi sa akin ng assignment ko. Kailangan kong umalis ng 3:00. So, dumating ako sa Livingston 4:00. Then, I had to do my assessment for 2 hours. So, 6:00 na. Though maliwanag pa, parang hindi na sulit eh. At saka mag-isa lang ako that time. So, talagang hinayaan ko na lang. Sabi ko, next time na lang pag meron akong time na dumaan sa state park. True enough, binigyan ulit ako ng isang assessment, nursing assessment. Buti na lang, the day before pa sa akin sinabi. So, dahil off si Angel, sinabi ko na kung pwedeng sumama na lang din siya. Mag-picnic kami. Pero wala pa akong ka-idea kung ano talagang Lake Livingston State Park. Hindi naman din ako na-disappoint. Ang ganda din naman. Maganda. Walang din naman. Maganda siya. Nakakabuhay ng dugo. Konti lang din ang tao dahil weekday. At saka malinis. Even yung mga banyo nila, sobrang linis talaga. Yun din naman ang tinitingnan ko. May mga shower area yan eh. Yan. At yung nakikita nyong nasa unahan na parang island, yan yung part ng para sa campsites, sa mga RVs. Diyan kayo pwedeng tumambay. Tapos doon naman sa mga island kung gusto nyo yung mga pang long term na lease or na rent,
may mga Amerikano kasing may mga camper vans or mga RVs. Tapos, nagre-rent sila ng space dyan sa state parks. Bukod sa mura, talagang kung nature lover ka, matutuwa ka dyan. Pangatlo siguro, yung tahimik. Walang pakialamanan dyan. Though yung mga spaces maliit lang naman, pero talagang kanya-kanya kayo. Next time ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang mararentahan mong lupa pag nasa state parks ka. Ayan, lakad-lakad kami. Nakakatuwa din naman. Hindi pa dyan mainit eh. Though alas 12 kami naglakad after ng lunch. Hindi pa ang araw dahil hindi pa summertime dito. May mga nagfi-fishing dyan. Pero mangilan-ngilan lang. O diba? Ang dami nilang mga fishing rods. Inaantay lang nila yan. Pag gumalaw na yan, saka na sila tatayo. Ang hirap nga din naman. Talagang nakatayo ka lang para bantayan. Ayan, yung kabilang area, campsite naman yun. Doon na side. Kami dito lang kami sa area ng mga picnic. Yan naman may boat ramp sila dyan. Lakad-lakad na kami. Tamang ganda, no? Papunta kami niyan sa tower para ma-appreciate mo kung gaano kalaki ang park na yan. Medyo nalula lang ako. Hindi kasi ako sanay sa mga ganyan eh. Medyo takot pa ako. Hindi lang medyo, takot na takot talaga ako, lalo na yung pababa. Yan yung pangalawang palapag. Yan yung pangatlo naman.
Ang ganda. Papunta naman kami dyan sa docking area. May mga nagfi-fishing sa may unahan. Pwede ka din mag-fishing dyan banday. Pero parang mas okay doon sa area na sa isang side. Dahil pwede kang umupo. Tsaka kita mo talaga. Ayan, pauwi na kami. Mga alas 7 na yan. 7 p.m. na yan. Dito kasi lumulubog yung araw. Mga alas 8. See you again sa susunod na episode.